Umaga, bago sumikat ang araw, July 9, 2025 nang magulantang ang mga taga-Tagum City, Davao del Norte nang mabalitaan nilang may isang karumal-dumal na krimen ang gigising sa kanilang umaga. Isang batang babae, 19 years old na may pangalang Sofia Marie Coquilla ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanilang tahanan. Hindi na makakapagtapos ng kolehiyo ang 19 anyos na babaeng brutal na pinatay sa loob mismo ng kanyang kwarto. Si Sofia Marie ay kasalukuyang estudyante ng University of the Philippines. Orihinal na nag-aral siya sa Davao, ngunit lumipat ng UP dahil graduate na siya ng SHS at freshman na ito. Ika pa ng kanyang mga naging teacher sa senior high ay isa siyang matalinong estudyante. Andyan nga't representative din siya ng buong campus sa journalism program. Malaki ang kanyang pangarap na maging isang tanyag na journalist balang araw, pero little did we know na ang kanyang pamamaalam ang siyang mailalathala ng journalist ng iba't ibang istasyon ng Pilipinas. Mag-aalas 5 kasi ng umaga, July 9, nang matagpuan mismo ng kanyang mga magulang ang wala ng buhay niyang katawan sa loob mismo ng kanilang bahay. Base sa balita ay mainit pa ang katawan ni Sofia nang makita nila ito. Agad na humingi ng saklolo ang mga magulang ni Sofia. Mabilis naman na nirespondehan ito ng mga otoridad. Base sa naging paunang investigasyon ng mga pulis ay nagtamo ng hindi bababa sa 20 saksi ang natamo ng kanyang katawan. Kita rin sa crime scene ang ginamit na mga putalim, kabilang ang bakal na dumbbell, ilang butterfly at kitchen knife sa gilid mismo ng katawan ni Sofia. Kalaunan, matapos ang paunang investigasyon ay unti-unting naging malinaw ang lahat. Sumatotal na 38 na sakit ang tumama kay Sofia. Base rin sa naging backtracking at CCTV review ng mga pulis ay napag-alaman nilang hindi bababa sa 4 na tao ang gumawa ng krimen. Nalaman din nila na si Sofia pala ay pamangkin ng kasalukuyang konsehal ng Tagum City kung saan nangyari ang lahat ng ito. At hindi lang yan, buddy, dahil nalaman ding nagbakasyon lang pala si Sofia ng ilang mga araw mula Manila dahil nag-aaral na siya sa UP. Base rin sa ginawang inventory ng mga gamit sa loob ng kwarto ay napag-alaman ng mga pulis na nawawala ang laptop, iPad, iPhone, wristwatch at ilang mga mamahaling gamit na pagmamay-ari ni Sofia. Sobrang bilis na umusad ang kasong ito, buddy, sa tulong ng CCTV at ilang mga eyewitness malapit sa pinangyarihan ng krimen ay may nahuli silang 2 sa hinihinalang 4 na mga salarin. Ngayon, sa ginawang investigasyon at pagtatanong-tanong ng mga otoridad dito sa 2 ito, ay sinabi nilang wala silang balak na tapusin ang buhay ni Sofia at tanging ang magnakaw lang ang kanilang pakay doon sa kanilang bahay. Ngunit habang ginagawa nila ang krimen, habang nagnanakaw sila, buddy, ay nagising umano si Sofia. Nataranta sila at napilitan na patahimikin si Sofia. Pero, buddy, heto ngayon ang catch dahil ang 2 sa mga nahuli ay pawang mga menor de edad. Yep, you heard it right, isang 14 at 17 years old na lalaki. Base sa ginawang interview ng mga pulis sa kanila, ay yung 17 years old daw ay sinabing kaya niya umano nagawa ito ay dahil wala siyang pantustos sa pangangailangan ng buntis niya pamanding asawa. Ang lalaki din ay napag-alamang paulit-ulit na gumawa ng pagnanakaw at iba't ibang maliliit na krimen sa kanilang lugar. Ngayon, bagamat nahuli na ang 2, ay nangako naman ng mga kapulisan na hindi sila titigil at magpapatuloy ang kanilang manhunt operation para sa 2 pang sospek sa nasabing krimen. At hindi pa tayo dyan matatapos. You see, sa karumal-dumal na krimeng ito ay muling itinuon ng iba't ibang makapangyarihang tao ang kanilang pansin sa batas na Republic Act 9344
the Juvenile Justice and Welfare Act, kung saan pinapriority ng batas na ito na ang mga kabataan na gumawa ng mabibigat na krimen tulad nito ay hindi dapat makulong. Bagkus, ire-rehabilitate lang at muling makakalaya kalaunan. Basahin natin ang Section 6 ng naturang batas. A child 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. However, the child shall be subjected to an intervention program pursuant to Section 20 of this Act. Tapos kini isa mo pang i-rental ginamon dito sa stability o kinakay palawad na below 15 years old din mo kailang kaso. Sunod ay a child above 15 years old but below 18 years of age shall likewise be exempt from criminal liability and be subjected to an intervention program unless he or she has acted with discernment, in which case such child shall be subjected to the appropriate proceedings in accordance with this Act. Kung 17 years old, pwede na ito maapas ka kaso magkuha lang tao discernment ikan sa CSWDO. Sa totoo niyan, buddy, ay hindi sa kulungan ang bagsak ng dalawang ito, kundi nasa custody ang dalawa ng Women and Children Protection Desk, literal na pinoprotektahan ng RA 9344 ang dalawang kriminal. You see, ang balitang ito ay talaga namang bumuhay ulit sa debate at pagiging hindi patas ng batas ng Pilipinas para sa mga biktima na katulad ng kasong pinag-uusapan natin dahil imbes na may managot, makulong ng mahabang panahon ang mga salarin ay tila palo sa puwit lang ang kanilang natatanggap sa ilalim ng ating batas. No wonder kung bakit ginagawa itong loophole na ito ng mga kriminal na gumamit ng mga underage sa kung ano-anong maling aktibidades dahil alam nila na hindi makukulong yung mga batang ginagamit nila sa ilalim ng ating batas. You see, ang karumal-dumal na pangyayaring ito ay talaga namang ramdam sa buong Pilipinas. Viral na viral ang kwento kasi maraming tao ang sumisigaw na dapat na nga talagang baguhin ang batas na ito para sa kapakanan ng nakararami. Hindi lang ito ramdam sa mga komunidad ng Mindanao kundi pati rin sa buong Pilipinas. Andyan nga ang Ateneo de Davao University ay nagbigay ng condolences sa minsan nilang naging estudyante, and I quote, "The Ateneo de Davao University extends its deepest condolences on the passing of Sofia Marie G. Coquilla, a beloved alumna of senior high school, Batch 2024. Sophia's brightness and gentle spirit touch many. Her loss is felt across our university. May her memory live on and may her loved ones find comfort, strength, and peace during this difficult time. Naway ang pagkaudlot ng pangarap ni Sofia na maging journalist balang araw ay magsilbisa ng pamantayan para sa ating mga mambabatas upang baguhin ang RA 9344. Unless na ayaw nyo itong baguhin. So what do you think sa kasong ito na tayong nasa Pilipinas may batas na pumoprotekta sa mga batang nakagawa ng krimen kahit na obvious na alam na nila ang kanilang ginagawa nakagawa nga ng bata so syempre maalam na at quote unquote mulat na kuno sa realidad. Ano sa tingin nyo? Gusto ko itong malaman. At siguro buddy, ay dyan na matatapos ang videong ito. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga kapitag-pitagan nating mga manonood at magkikita-kita ulit tayo sa susunod na video.